Bigyan natin ulit sa ating mahal na Panginoon isang malakas na palakpak. Welcome to unang araw ng ating simbang gabi. Ito Santa Misa natin, alam natin, anticipated na at the same time, panglinggo rin. Marami din siguro sa atin hindi pa nagsimba kaninang umaga para sa inyo din at para sa ating lahat. So mga kapatid, itong alam din natin, itong simbang gabi na siyam na araw ng ating pagnonobena, ito handa po tayo sa ating sarili para sa Pasko. Amen? Pero itong taon nito mga kapatid, mayroon din isang additional na importansya. Dahil next year, year 2025, alam din natin siguro, it is a Jubilee year. No po? Ang tema para sa itong Jubilee year, though all throughout, it is a year of hope, pag-asa. Itong sa 24 ng Disyembre, si Santo Papa Francisco, he will open the Jubilee door in St. Peter's, Vatican. And dito sa diocese natin, we begin the Jubilee year by Bishop opening the Jubilee door sa Cathedral sa Fairview, Cathedral of the Good Shepherd on December 30. Pero dito sa atin mga kapatid, ngayon, the Holy Mother Church, lalo na ang ating diocese, is asking us to prepare sa ating sarili para sa itong susunod na taon na Jubilee year na ito. Ang ating tema mga kapatid, ang ating tema para sa buong simbang gabi po ay, so kung pwede, okay po, nandiyan na. Mga maglalakbay ng pag-asa, tinawag maging mga masugit na tanda ng pag-asa. Pwede tayo magbasa tayo lahat, lahat tayo. Masugit, hindi masungit. Masugit nga. Ano po? So mga kapatid, ito ang tema na buong siyam na araw na ating pagnonobena, simbang gabi. Pero alam ninyo, iba-iba mga pari na pupunta dito sa misa, so hindi natin alam kung they will stick with this tema. Anyhow, bahala naman sila. Ang pinaka-importante sa atin, makinig po tayo at magsimba po tayo. Amen? Mga kapatid, itong araw na ito, narinig po natin, di ba, ito Santa Misa, sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, ayon kay San Juan, Kapitulo 5, versikulo 35, sinabi po niya isang malaking importansya na bagay. Sinabi niya, sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Tingnan yung kalooban ng Panginoon para sa ating mga kapatid. Sinasabi ko lamang lahat nito upang maligtas kayo. Ang galing po, I am sure mga kapatid, siguro iba sa atin na nandito with iba-iba mga intentions, Ngayon sabihin ng Panginoon, ang pinakamahalaga na intention na sa ating puso, sa ating bibig, para sa Panginoon mga kapatid, sana Panginoon, maligtas din kami. Amen? Amen? Paano? Just a simple nga dalawang bagay po. Una ay mga kapatid, sabihin ng Panginoon, dapat tayo maging maningas na ilaw na nagliliwanag. Katulad ni Juan Bautista, narinig po natin dito sa Ebanghelyo, sinabi ng Panginoon, si Juan Bautista, siya ay maningas na ilaw na nagliliwanag. Lahat po tayo.
Sa atin na ang itong liwanag ng Panginoong Yesus. Noon, bata tayo mga kapatid, dinala ng ating mga magulang sa simbahan, no? Para sa binyag natin. At dati ang mga magulang natin, ang mga ninong-nina natin, tinanggap nila isang kandila. At sinabi ng pari, tanggapin ninyo ang liwanag ni Kristo. Para sa atin, tinanggap nila itong liwanag. Nandiyan sa ating puso. That is why mga kapatid, bawat sakramento, every time na tanggapin natin sa sakramento, nandiyan ng liwanag. That is why sinti po tayo ang kandila kapag may pari na pupunta sa bahay upang anointing ng may sakit. Sinti tayong kandila, nandiyan ang liwanag ng Panginoon. Kapag tanggapin po tayo ang sakramento ng kumbil, hawak pa ang mga kandidato ang kandila. Dahil sa kanila, ang Espiritu, ang liwanag ng Panginoon Yesus. Every day, kapag kasal ninyo, di ba no, alam natin, tatabi-tabi, may isang dalawang kandila. Dahil we are walking in the light. Huli mga kapatid, no? Sa ating living. Kapag Santa Misa, funeral mass, no? Ano ba nandyan sa tabi ng ang ating coffin? Isang Paschal candle. From the beginning, ang nakating paglalakbay hanggang doon sa huling minuto o oras dito sa mundo mga kapatid, naglakad tayo sa kaliwanagan ng Panginoon. Bakit? Upang tayo'y ito maging gabay natin patungong langit. So that is why mga kapatid, sabihin ng Panginoon sa atin lahat, sana tayong lahat ay maningas na ilaw na nagliliwanag. Amen? Amen? Pangalawa po ay mga kapatid, upang tanggapin natin itong kaligtasan ng sinabi ng Panginoon, doing good always. Gagawa na mabuti sa lahat ng mga tao. Ito sinabi ni sa propeta Isaiah sa mga kapatid, dito sa unang pagbasa na narinig po natin, chapter 56, versikulo 1, sinabi niya, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Sinabi nila sa English, observe what is right and to do what is just. Panatilihin ang katarungan at gawin ang tama. Pero itong minsan nangyari mga kapatid sa atin, no? Kapag magre-relate po tayo sa isa't isa, minsan tayo mga kapatid, we take for granted, no? Minsan tayo mga kapatid, no? Ang ating relating with one another, no? Minsan, itong katarungan at tama na bagay, we put it aside. That is why ang ating relationship, it goes through evolution sa atin, buhay. When we relate, umbisa ng maganda, ang huli, baksak nga. Umbisa ng tama, pagkatapos pagod nga, huli. Ito nangyari kay sa isang kuya, no? Meron siyang girlfriend, Itong habang nag-boyfriend-girlfriend na, si kuya, ilagay sa cellphone niya, ang number niya ay Sweetie Pie. Sweetie Pie. Joke lang ito, Mami, magagalit kayo sa akin. Tapos, pagkatapos ng ilang taon, nag-asawa na sila. Ngayon, ang Sweetie Pie maging my life. Pagkatapos ng 2 years ng kasal nila, my life naging my wife. Tingnan niyo mga kapatid, evolution, no? Sweetie Pie nga, my life nga, ngayon, my wife.
Pagkatapos ng 5 taon, no, ng kasal nila, ang itong my wife naging home, tahanan. Pagkatapos ng 7 taon sa kasal nila, ang itong home naging Hitler. Tingnan niyo, Hitler nga. Sa 10 taon nila sa pagkasal, itong Hitler ngayon ay wrong number. Tingnan niyo mga kapatid niyo. Evolution ng relation, no? Sweetie pie, my life, my wife, home, Hitler, wrong number. Jesus. No, minsan ganon na. Ano po? Pero ngayon sabihin ng Panginoon, sa ating paglalakbay, mga kapatid, tayo'y ito maging maningas na ilaw na nagliliwanag. At at the same time, panatilihin ang katarungan at gawin ang tama. Amen? Amen? Palapakan natin si Jesus. Mga kapatid, humiling tayo sa Diyos Ama ng kaloobang handang magpatotoo sa Kaniyang kapayapaan sa ating bawat salita at gawa. Manalangin tayo, Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa simbahan, gawin mong daluyan ng iyong kapayapaan, sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga laiko, sa kanilang pagtutulad sa salita't gawa ng iyong anak. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa lahat ng lingkod bayan, pagkalooban mo sila ng pusong palaging pinipili ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa aming natitipon dito, ngayon, pagkalooban mo kami ng payapang puso at isip, upang amin ding piliin